Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Naghain ng reklamong cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban kay Cavite Port District Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo ngayong araw. Ito ay kaugnay ng social media post ni Barsaga na nag-aakusa na umano'y tumanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Ayon kay Puno, walang basihan ang paratang at nakasisira sa kanilang reputasyon. Maghahain din umano ng hiwalay na kaso ang iba pang miyembro ng National Unity Party laban kay Barsaga. Ayan na po. Kaliwat kanan na po na kaso ang naisasampa laban kay Congressman Barsaga. Yung matandaanan ko yung mga kasagsagan pa noon ng rallies laban sa Marcos Jr. Administration, nasampahan na siya ng inciting to sedition. So, gumugulong na yon yung due process sa desisyon ng piskal kung may probable cause ba at iaakyat doon sa korte. Anyway, ang inciting to sedition is bailable offense. So, walang masyadong problema ito. Yung kay General Puques, 48,000 lang ang kanyang bail recommended. So, ito namang cyber libel, ang alam ko mas malaki ang bailable offense pa rin ito, mas malaki lang ang mas malaki ang piyansa. Ang matandaanan ko sino ba 'yan? Mark Anthony Lopez, isang DDS vlogger. Nasampahan din nito at nakapagpiyansa siya ng 80,000 pesos. So, mas mabigat itong cyber libel. Ang alam ko, pag nakumbik ka, medyo malaki-laki rin ang multa nitong cyber libel. Abot ata ng milyon. So, unang nagsampa ng cyber libel laban kay Congressman Barsaga, yung bilyonaryo na si Enrique Razon. Pangalawa na ito si Congressman Puno, at kung totoo yung sinabi ni Congressman Puno na ang iba pang miyembro ng NUP magsasampa rin, yun na, kaliwat kanan na ang haharaping kaso ni Congressman Barsaga. Okay, so malala ko si Attorney Rowena Guanzon, pinuri niya, wise move daw yung ginawa ni Congressman Libiste na yung pagsampa niya ng kaso kay Claire Castro na civil libel. Mas maganda daw yun kumpara doon sa criminal libel o cyber libel. Bakit? Ang mga kongresista daw na magsasampa ng cyber libel o libel case, criminal, most likely madidismiss. Siguro, sa opinion ko lang, dahil kung kongresista ka, huwag kang balat sibuyas. Normal lang yan na mapagsabihan ka tungkol dyan sa line of work mo. Si Enrique Razon, hindi naman kongresista kundi businessman. Ayan, baka pwede. Kaya lang itong mga isinasampa ng mga kongresista, medyo mas mahirap mag-prosper ito kasi normal sa trabaho ng public official yung mabatikos ka, mapagsabihan ka sa mga ginagawa mo. Ang mahirap ito, yung
pahayag ni Congressman Puno na nanawagan siya na sana ma-expel, matanggal na si Congressman Barsaga bilang kongresista. So, posibilidad pag-open ng session sa Kamara o Kongreso, baka may magsasampa na naman ng complaint sa Ethics Committee. Posibilidad yan, nakikita ko, para once and for all, matanggal na nila sa kanilang landas itong si Congressman Barsaga dahil tinik sa lalamunan. Dalawa sila ni Congressman Libeste. Kaya nga kaliwat kanan na ang inaatupag na batikos, kaso itong dalawang ito. So, si Libeste pinag-iinitan ng Ombudsman, pinag-iinitan ng Department of Energy. Ito naman si Barsaga, pinag-iinitan ng National Unity Party, ang dati niyang partido. Yung ama niya, si late Congressman Barsaga, isa sa mga leaders ng National Unity Party. Ngayon, ito na yung nagsasampa sa kanya ng kaliwat ka ng kaso. So, good luck po, Congressman Barsaga and Congressman Libeste. Labanan ito sa piskalya muna. Pag hindi kayo ng piskalya, yung iakyat ba sa korte, normal lang yun. Hindi pa tapos ang laban. First, lang yun. First victory o first defeat pa lang yun sa piskalya. Ang tunay na labanan sa korte. At ako, malaki ang tiwala ko sa korte natin sa Pilipinas. Example, yung nangyari kay ex-Congressman Teves, di ba? Acquitted siya. Kasi kulang ang ebidensya. Kasi proof beyond reasonable doubt ang kailangan. May kakilala rin ako, 2 years ago, nasampahan ng kaso, na-indict siya ng piskalya, umakyat sa korte, kaya lang pagdating sa korte, kulang na kulang ang ebidensya, kaya ang abogado ng kakilala ko nag-file ng demurrer to evidence na inapprove ng judge, kaya acquitted yung aking kakilala. Buhay po ang ating hustisya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin natin ang video na ito. Muna ni ang natabangan ng gero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan ng gero. Nasin ko na bugyon man eh. Ana nang lokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na. Apili ni dito dire kay. Napalo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang gero. Tunga ni sila gid dukan ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nga putol na pod ang ilang gero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop.
Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gyud pa eskwela na Napay di na to estudyante. matabang ng pagpalit og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mog sin nga maka ilis na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.